Good morning! Maaga ko nga binulabog sa pagtulog ang baby ko, Mima. Para magpasama ako sa kanyang hanapin yung ahas na nakita ko kanina. Napakalago na kasi ng mga halaman ko dito sa bakuran, kaya hindi rin malabong pagtaguan ng ahas. Napagdesisyonan ko na ngang tanggalin ng iba dito para hindi nila pamahayan. Napakasakit nga sa loob, Mima, dahil alaala ko pa to ng mga panahon ng pandemic. Isa nga ito sa mga naging stress reliever ko. At isa rin ako sa mga na-addict sa mga halaman na to. Dito nga nun nauubos ang pera ko, kabibili sa online shop. Pero hindi ko na nga pinanghinayangan tanggalin dahil buhay nga namin na nakataya dito. Madalas pa naman kami kumukuha ng sinampay ng bebe ko dito sa may bandang likod, Mima. At pakalat-kalat nga lang dito ang mga fur babies ko. Mamaya bigla na lang silang sakmalin ng walang kamalay-malay. Mga manhid pa naman sa pagbabantay, Mima. Masayang-masaya nga ang bebe ko dito, Mima, dahil bumalibag ako. Imbis na tulungan ako, ay inuna niya pang tumawa ng tumawa. Medyo nahirapan nga akong tanggalin tong ugat ng rubber plant dahil medyo malalim at makapit. At sumasabay pa nga tong mga langgam na kagat ng kagat sa paa ko, Mima. Huy, natatamisan yata sa akin, kaya sinasamantala ang pagkagat. Pati nga itong ginugulayan kong kubay ay kailangan kong tanggalin. Nasasayangan nga ako, Mima, dahil lagi ko tong pinagkukuhanan ng ulam ko. Paborito ko pa naman isahog to sa kalabasa. Inayos ko na nga rin pala tong mga buhangin dito na laging binubungkal ni Zoe at ni Mochi. Ewan ko ba sa dalawang yon, Mima, kung bakit napakahilig nila magtago ng pagkain dito sa may buhanginan. Tapos maya-maya bubungkalin din naman agad. Hay, ewan ko ba? Isa pa nga tong bebe ko na pasaway, nadampi ko lang konti, ay may naisip na naman gawin sa akin na kalokohan. Dito ko nga kasi nakita yung ahas, Mima, kaya bumubuelo siyang gulatin ako. Sarap yan. Hey! Jay! Tragis talaga. Huwag mo ko ginugulat dito. Dahil ako nandito yung sabi ko sa'yo. Dito siya nagpunta kami ngayon. Hindi ko alam kung cobra yun. Kaya pumunta dyan. Para lang sa ampalaya, ano yung bot? Netong-neto na nga tong bebe ko sa pangiinis sa akin, Mima. Hindi nga lumilipas ang araw na walang nagagawang kalokohan yan sa akin. Kung hindi man siya nakakagawa, ay ako ang gumagawa. Kaya it's a tie. Pati nga itong ampalaya ko ay pinagtatanggal ko na rin. Pero tinalbusan ko nga muna, Mima, para may pansahog kami sa munggo mamaya. Tamang-tama sa maulan na panahon ngayon. Pinapalayo ko nga ang bebe ko dahil dito ko nga mismo nakita yung ahas kanina. Hindi ko nga alam kung anong klaseng ahas yon. Basta ang alam ko lang, kulay black na white sa may bandang ilalim niya. Huy, baka naman si Beshi yun. Heto nga't natanggal ko na lahat, Mima, pero wala pa rin akong ahas na nahahanap. Bago nga tayo magpatuloy, ay big shoutout muna kay Joyce Ann Mendoza at Hazel Jane Ligados. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay nyo sa aming munting vlog. At kung napanood nyo man to, pa-comment down below naman. Thank you! Dito ko na nga din pala tinatapon sa kabilang bakod dahil nadidecompose din naman to. At dahil nga naglinis na rin naman ako, ay tinuluyan ko na rin hanggang dito sa harapan. Pinagtatanggal ko na nga ulit tong mga malunggay ko, Mima, para tuluyan ng lumiwanag ang paligid namin. Napakabilis ng lumago neto. Kailan ko nga lang din to pinagtatanggal at nilinis. Dahil nga tag-ulan ay mabilis silang sumibol. Heto nga tinatakpan ko na ng screen itong butas dito, Mima. Dahil nga duda namin ng bebe ko ay dito pumapasok yung ahas. Huy, tamang hinala na naman kami ng bebe ko. Pansamantala nga muna pala itong ginawa ko, Mima, habang hindi pa ako nakakabili ng takip neto. Nawala ko kasi dati yung takip niya. Maliwalas na nga dito sa may bakuran, kaya medyo kampante na ako. Isa na nga'y hindi na bumalik dito yung ahas. Hindi kasi maiwasan na maligaw sila dito dahil puro damuhan nga ang paligid namin. Tapos tag-ulan pa, kaya naglalabasan sila. Hanggang dito na lang mga Mima. Bye!